Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates, guys. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng air sign sa mundo. So, kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Trader. I-search mo na siya sa Facebook. And, meron tayong special... yeah, Libra Philippines. Since air sign, Libra is an air sign, so if you're an air sign, you might want to check it out. Libra Philippines. So, let's start your reading, guys. Meron din akong TikTok, ha. Malapit na akong mag-avail doon ng, meron akong available ngayon doon na astrological reading. You might want to check it out kung gusto mong malaman yung astrological chart mo. You do have here the Seven of Cups, the Star, Knight of Pentacles. Bottom of the deck is the Death, Judgment. So, nakikita natin na pwedeng focus ka sa goals mo. The Star, the Seven of Cups, you're daydreaming, you're dreaming. Pwede nga iba sa'yo talagang nananaginip kang literal. Or, nagde-daydream ka about something that you really do like. In a way, pwedeng nagmamanifest ka na rin sa bagay na ito. I see with the Seven of Cups, may mga goals ka na na-achieve mo na sa buhay mo. But part of you is parang may kulang pa. Diba? Parang sa isip mo, parang kulang pa. You want more. Nakikita natin na hindi ka natatakot gumawa ng mga ending ngayon sa buhay mo, especially with the Death card. Kasi with the Judgment, malinaw na para sa'yo lahat. Maybe you are already awakened. Maybe you are spiritually sabihin na natin magaling ka na spiritually. You are well guided, especially yung iba laging nanonood ng mga tarot readings, astrological readings, etc. So with the Knight of Pentacles, I see you as a person na parang alam mo mahaba pa yung journey mo Pero you want, kumbaga yung journey is like your life. Alam mo mahaba pa yung buhay mo. So yung buhay mo, gusto mong mabuhay ka na napapaligiran ka ng mga bagay or mga tao na alam mo deserve mo or gusto mo. The Star is like you being comfortable with the people around you and also sa mga bagay na meron ka. Parang parang you want yourself na maging surrounded or napapalibutan ng stars, you know? This is what you want. You want to be surrounded by mga tao or mga bagay na kahit ipakita mo yung totoong ikaw, masaya ka. Lalo na sa mga tao. So, kung may mga bagay or mga sitwasyon ka na dapat i-end, nakikita natin na ginagawa mo yon. Pagdating sa person, nakakonect mo, sino tong person na ito? Pagdating sa person nakakonect mo, sino tong person nakakonect mo? Pagdating sa love. This is love reading air sign, by the way. Person nakakonect mo pagdating sa love. You do have here the Justice card, the Hangman, Five of Swords, and the Ace of Wands. Ace of Swords is at the bottom of the deck. And so was the Queen of Wands.
I'm seeing a person na either naghihintay siya bago sabihin yung totoo sa'yo, or this person could be being truthful na sa'yo, nagiging totoo na siya sa'yo, pero pwede naghihintay na lang siya ng actions. Kung kailan niya sasakatuparan yung mga bagay na gusto niyang gawain, may mga naiisip na siya, or hindi pa siya nagiging truthful, pero gusto niya maging truthful sa'yo, pero naghihintay pa lang siya ng tamang pagkakataon para gawain ito. There's this Libra energy right here. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. And maybe fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Actually, sa lahat ng sign na yon, the air sign and the fire sign, yan, sila yung may mga, alam mo yun, mabilis na action eh. So, if this person is waiting or wala pang masyadong ginagawa tong person na ito, mabilis na lang yung pag-iintay na gagawin mo. Sa inyong dalawa, the way I say this, ikaw pa nga yung matagal sa paggawa ng action. Maybe, for some of you, bago ka mag-decision or bago ka umaksyon, it will take years or months or maybe weeks. Basta matagal. Itong taong to, basta alam niya na yung gusto niya. At may paraan para gawain yon. Saglit lang yung hihintayin mo. So, some of you, yung reading is reversal. Or, sorry, magkaiba, vice versa. Emotions ninyo sa isa't isa. Emotions ninyo sa isa't isa ng taong ito. Spirit guides, angel guides. For the sign of air sign, Gemini, Libra, Aquarius. You do have the Emperor and the Ace of Cups and the Two of Swords. Emotion ninyo para sa isa't isa. Seven of Wands is here. The Two of Cups. Actually, hindi ako nagbabasa ng reversal. Pero this time, naramdaman ko yung energy ng reversal. So, I will read this two in reverse. The Queen of Swords and the Four of Cups. Reverse ko yung babasahin. Hindi talaga ako nagbabasa ng reversal eh. But, the energy here is malakas yung reversal energy. So, the Two of Cups is at the bottom of the deck at saka the High Priestess. You are the Emperor. The Emperor is a father figure. The Emperor is someone na pwedeng yung connection ninyo ng person na ito, may times na parang ikaw na yung nagiging father figure para sa kanya. Kung hindi man ngayon, maybe in the past. Maybe you are the one na sinasabi sa kanya na, wag mong gawin to, wag mong gawin yan, maging ganto ka, maging ganyan ka. You know, maybe ina-advisean mo itong, pinupursu mo itong taong ito na gawin yung best niya. You know what I mean? You're being a father figure towards this person. Regardless of the gender, ha? Huwag mong pansinin yung gender, babae ka man, lalaki, LGBTQIA+. You're welcome. You love this person, mahal mo siya. Katulad nga ng isang tatay. Diba? Magbibigay tayo ng words of wisdom. Magbibigay ang isang ama ng mga words of wisdom. Kasi may halong pagmamahal yun. Diba? Hindi mo naman yan basta makakausap kung hindi importante yung sasabihin at hindi yung mga sinasabi niya is para makakabuti rin para sa'yo. And the same as this person. Pwedeng ganun ka rin sa kanya. There are times na makikipag-usap ka, sasabihin mo yung mga kailangan niya marinig and you are there always for this person. Ano man yung gawin niya, 'di ba? Ano man yung
sitwasyon na pinasok niya, you're always there. Iniintindi mo lang siya. And because you do love this person. And yung love mo dito sa taong to is katulad rin ng isang tatay. Unconditional. The Two of Swords is here. So, nandun yung pagiging komportable or kampante mo. Na kahit may pagkakalayo sa inyo na itong person na ito, pwedeng alam mo kung okay lang siya, alam mo kung ano emotion niya. Because, maybe, some of you pwedeng may spiritual connection, so ramdam mo rin. Or, this separation, maaaring ginagamit mo ito to focus more on yourself, self-healing, etc. So, kumbaga katulad din ng isang tatay no, sa isang anak. Pero hindi ko naman sinasabing anak mo to, but you know, yung love mo towards this person is punong-puno ng pag-intindi. And kung may pagkakalayo man sa inyo ng taong to, hinahayaan mo lang siya. Diba? Kung babalik, babalik. Kung hindi, sige, siguro yun yung makakapagpasaya sa kanya. I'm just allowing this person na magkaroon ng sarili niyang desisyon sa buhay. That's your energy. So, person naman na ito, this person wants commitment. Pero gusto niyang patunayan sa'yo na kaya ko na. Na babalik ako na kaya ko na makipag-commit sa'yo. Na babalik ako sa'yo na may mapapatunayan na ako. This person wants to build his or her own foundation. Itong person na ito, gusto niyang katulad din ng isang anak, no? Hanggat kaya, kaya. Hanggat kayang magtiis, titiisin. Parang isang anak na nagbulakbol, alam mo yun. Umalis sa poder ng magulang. Pero, guys, ginagamit ko lang yung example dito sa reading. Pero sana nagigets mo. So, ayun nga. So, pwedeng lumayo siya sa'yo or umalis siya, nagkaroon siya ng ibang direksyon. Pero gusto niya, pagbabalik siya sa'yo, maybe gusto niya matured na siya or maybe may kaya na siyang i-offer or something. So, binibigay niya yung best niya towards maybe sa kanyang work, career. Para pagbalik niya, pwedeng magkaroon ng partnership, relationship, commitment sa inyong dalawa. May mga bagay tayong nakikita dito na gustong i-cut off nitong person na to, pero sure na siya na gusto niyang i-cut off eh. Pero sa ngayon, pwedeng hindi pa niya ma-cut off because feeling niya kailangan niya pa or feeling niya hindi niya pa kayang umalis or alisan. Kung ano man ito, but there's this thing na gusto niyang i-cut off. Sure siya na gusto niya nang i-cut off. Okay. So, anyway, pwedeng eventually i-cut off niya din kasi may pagpaplano na rin tayong nakikita. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? What will happen in the near future sa inyong dalawa? Spirit guides, angel guides for the sign of air sign. King of Wands is here. The Page of Wands.
Eight of Pentacles. Clarify the King of Wands and the Page of Wands. It's clarified by the Six of Wands. Clarify the Eight of Pentacles. Nine of Wands is here. One last card, please. The Magician. Ten of Pentacles, Nine of Cups, and the Judgment. The Sun is at the bottom of the deck. The way I see this in the future, I'm seeing you working on something. May mga problema dito or challenge sa'yo na pwedeng pagfofokusan mo. You will address these problems or challenges. I can see some of you pwedeng may mga pag-aaral na gagawin or magfo-focus sa pagre-research, pag-aaral, skills, talents, etc. Yung iba, this could be higher learning. May kinalaman sa mga occult, astrology, etc. Tarot. So anyway, with the Six of Wands, I'm seeing you na you have the support of people around you in the future. So, kung ano man yung challenge na dadating sa'yo, kaya mo. Kakayanin mo. And, ito yung magdudulot sa'yo para mapunta ka sa direction or sa path kung saan ka talaga dapat. Nine of Cups is here. I can see this person coming back. Tapos may malaki siyang i-reveal or sasabihin sa'yo. May malaking, maybe a secret or something na matagal niya nang itinago, hindi sinabi. This is something big. And with the Ten of Pentacles, I feel like sa pagbabalik ng taong to, there's going to be a material connection na magiging involved sa inyo. Ayan. Ano ba yung Tagalog doon? Isisiwalat. Ayun. May malaki siyang isisiwalat, aaminin, or sasabihin sa'yo sa pagbabalik niya. It would give you a lot of goosebumps, happiness with the Sun. I can see it with the Knight of Cups, pwedeng may offer na makapagpabago sa connection ninyo. With the Six of Pentacles, there's equal give and take. But anyway, magiging masaya ka sa kung ano yung isisiwalat or aaminin niya sa'yo. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.